Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pagbili ng mga non-lethal equipment na magagamit ng mga respondeng pulis. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ito'y kasunod ng insidente sa Pavia, Iloilo noong August 1, kung saan nabaril at napatay ng pulis ang lalaking ito na armado ng kutsilyo. Ang kanyang inang tumawag sa pulisya upang humingi ng tulong dahil ang kanyang anak ay nagwawala. Armado ng kutsilyo, inatake umanong kanyang kapatid at nagbanta pa sa kanyang buong pamilya. Agad na dumating ang mga pulis pero sa kabila ng paulit-ulit na babala na ibaba ang kanyang kutsilyo ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake. Dahil dito napilitan ng isa sa mga rumesponding pulis na gumamit ng kanyang service firearm upang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa insidente, kabilang sa mga kinukonsiderang pag-aralan ng PNP ayon kay Torre ay ang pagbili ng plastic baton, pepper spray at taser. May tawag na natanggap mula sa isang inang nag-uulat na ang kanyang anak ay armado ng kutsilyo. Inatake ang kanyang kapatid at nagbabanta sa kanilang buong pamilya. Agad tayo nagpadala ng tauhan at dumating sila sa loob ng 3 minuto. Pagdating ng pulis, bigla silang inatake ng suspect gamit ang kutsilyo, kaya pa ulit-ulit na binigyan ng babala na ibaba ang kanyang armas. Patuloy pa rin siyang nananaksak, kaya't napilitan na isa sa ating tauhan na gumamit ng kanyang service firearm para ipagtanggol ang sarili. Sa ngayon, pandagdag niyan, we are also studying the possibility of our policemen bringing with them the non-lethal weapons, baton and pepper spray, taser as the... Sabi ng PNP Chief, aminado siya na may ilang katanungan mula sa publiko kung bakit kailangan pang barilin ng suspect gayong kutsilyo lamang ang hawak nito. Sa kabila nito, suportado umano ng PNP ang naging aksyon ng pulis. Kasamahan tayo at aming nare-recognize, may mga nagtatanong bakit kutsilyo lang ang gamit, bakit sinaksak, ba't binaril ng ating pulis. Ito po ay under review, tanggap po natin yan ay pwedeng ma-question, pero sa ngayon, ang ating mga nire-review ay ang ating tinitingnan ay may regularity ang ating pulis. Dagdag pa niya, bahagi na ng basic training ng mga pulisang martial arts at disarming techniques upang maiwasang may buhay na mawala sa kanilang operasyon. Sa ngayon, pinapaigting natin lahat ng yan, tinitingnan natin yung unarmed combat, disarming techniques, at iba pang mga options para kung pwedeng iwasan ang pagkawala ng buhay ay gagawin natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.